po tayo sa sa second part, which is pagbibigay, pagkakaloob po. At ano po ba tayo magkaloob? So, let me lang po. Mabasa ko lang po sa Psalm 78:11. They forgot what He had done, the great wonders He had showed them. Sabi nga dun sa mensahe natin kanina, sino ba yung mga nakalimutan na sa Diyos? Diba? Tayo po ba? Let us naalala po ba natin? Naalala po ba natin kung paano nag-provide ang Lord sa buhay natin? Kung paano niya sinagot yung mga prayers natin? Kung paano tayo naghanap ng trabaho at nagkaroon tayo ng hanap buhay? Kung paano tayo nasaktan noon, pero may nagko-comfort sa atin ng Lord? Kung paano ka nag-ask ng promotion at na-promote ka, di ba? And kung paano tayo pinoprovide ng Lord financially. Diba sa araw-araw? Tapos yung nakaraang pandemic, kung paano tayo tinulungan ng Lord, diba? Kung paano niya sinagot yung lahat ng prayers natin. Kung paano niya binigay yung mga pangangailangan natin. Naalala po ba natin yun? Sabi nga kanina, maganda na palaging pinaalala yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. So kanina may question si Pastor Arvin. Paano mo naman ngayon ibabalik yung mga naalala natin ngayon? Diba sabi nga din sa yung nakaraan sabi nila, wala daw rewind. Ang buhay hindi mo pwedeng i-rewind, diba? Kasi tapos na yun, nangyari na. Pero, pwede nating alalahanin para gamitin natin yon para mas maging maganda yung kinabukasan natin. Sabi nga yan, kailangan alalahanin natin kung paano nag-work mighty ang Lord sa buhay natin para ibalik natin sa Kanya yung nararapat. Paano nga ba natin papakita yung pagmamahal natin sa Lord ngayon? Sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. Tama po ba? Balik naman natin ngayon sa Lord yung nararapat na papuri at pasasalamat sa Kanya. Sa 2 Corinthians po, sa 2 Corinto 8:12, sabi po dito ay, kaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan, hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. So, yan po. Lahat ay tumayo at pag-pray po natin yung kaya natin ipagkaloob sa Lord ng bukal sa puso natin. Hallelujah. Let us all pray and worship this. Remember po natin ang Lord sa kabutihan niya sa buhay natin sa pamagitan ng pagbabalik ng financial na sa church. Hallelujah. Let us all pray. Heavenly Father, mighty God, Panginoon, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon, mula sa aming mga ninuno, Panginoon, hanggang sa aming mga anak, Panginoon, hanggang sa aming magiging ako, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw pa rin po ang manguna sa bawat buhay namin, Panginoon. And we praise you, Panginoon, financially, Panginoon, sa mga kaloob mo po sa amin, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na maging worthy po ang bawat kaloob ng bawat isa sa amin, O God, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob, Panginoon, bilang bukal na haing banal at kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na maibalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, O God, na nararapat lamang po para sa iyo, Panginoon. Bukal sa loob po namin na ipagkakaloob ito, Panginoon. At dalangin ko na yung mga kapatid ko po ngayon na hindi nakapagbigay, Panginoon, na sa mga susunod na pagkakataon, i-bless mo po sila, Panginoon, financially. Yung mga naghahanap po ng trabaho, Panginoon, give them wisdom, opportunities, Panginoon, na magkaroon ng mapagkakitaan. Maging yung mga kapatid ko po, Panginoon, na may mga negosyo, give them customers, so God, Panginoon. I-bless mo po kaming lahat, Panginoon, at maraming salamat po sa biyaya mo at wisdom na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat. Ang lahat po ng ito ay dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.